Magandang araw, tayo ay nasa aralin bilang 3 na sa mabisang komunikasyon. At ang paksang ating tatalakayin ay magalang na pakikipag-usap at conflict resolution. Ano ang conflict? Ang conflict ay hindi pagkakasundo o alitan na maaaring bunga ng magkaibang opinyon, hindi pagkakaintindihan, maling impormasyon, o magkaibang pangangailangan o interes. Ano naman ang conflict resolution? Ayon sa University of California, Berkeley, Human Resources, ang conflict resolution ay nakatuon sa pag-unawa sa magkabilang panig, bukas na komunikasyon, at pagbuo ng solusyong kapaki-pakinabang sa lahat. Tandaan, layunin nito ang paglutas ng problema, hindi ang panalo sa argumento. Ano nga ba ang katangian ng mabisang komunikasyon sa conflict resolution? Ito ay gumagamit ng aktibong pakikinig, magalang na pananalita, empatiya, pagiging kalmado, at ito ay nakatuon sa problema at hindi sa tao. Ano nga ba ang mga hakbang sa pagbuo ng isang conflict resolution? Una, kilalanin ang problema. Ikalawa, pakinggan ang bawat panig. Ikatlo, ipahayag ang sariling saloobin ng magalang. Ikaapat, maghanap ng posibleng solusyon. Ikalima, magkasundo sa pinakamainam na solusyon. Para lubos na maunawaan kung paano binubuo ang isang conflict resolution, basahin at suriin natin ang isang halimbawang teksto. Pagkatapos ay hanapin natin sa binasa ang dialogo na nagpapakita ng mga hakbang ng isang conflict resolution. Oras ng pananghalian sa paaralan. Marami ng mag-aaral ang nakapila sa kantina upang bumili ng pagkain. Isa sa mga unang pumila si John. Habang naghihintay siya, biglang dumating si Mark at tumayo sa unahan ng pila. Napansin ito ni John kaya mahinahon niya itong kinausap. Mark, gusto kong sabihin na nauna akong pumila bago ka. Nilingon siya ni Mark, ngunit hindi pa niya agad naunawaan ang sitwasyon. Nainis ako nang sumingit ka dahil matagal na akong naghihintay. Sana ay igalang natin ang pila. Napaisip si Mark at saka sumagot. Pasensya na John, hindi ko napansin na may pila pala. Akala ko ay dito lang nagsisimula ang linya. Ngumiti si John at mahinahong nagsalita. Ayos lang, sa susunod, maaari nating tiyaking pumila ng maayos upang maging patas sa lahat. Tumango si Mark bilang pagsang-ayon. Tama ka, pasensya na ulit, susunod na ako sa tamang pila. Agad na pumunta si Mark sa dulo ng pila. Natuwa ang ibang mag-aaral dahil nakita nilang naayos ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng magalang na pag-uusap. Walang sigawan, walang pagtatalo, nagkaroon lamang ng paggalang, pag-unawa at maayos na komunikasyon. Para sa paglalahad ng problema, hanapin ang dialogo na nagpapakita ng sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni John at Mark. Tama. Nakita ito nagsabihin ni John ang, Mark, gusto kong sabihin na nauna akong pumila bago ka. Para naman sa pagpapahayag ng damdamin, tukuyin mo naman kung saang bahagi makikita ang magalang na paghahayag ng damdamin ni John. Magaling! Ipinakita ni John ang kanyang saloobin nang sabihin niyang, nainis ako nang sumingit ka dahil matagal na akong naghihintay. Sana ay igalang natin ang pila. Para naman sa pakikinig sa kabilang panig, ibigay mo naman ang bahagi kung saan binigyan naman ng pagkakataong magsalita ang kabilang panig. Sa bahaging ito, nalaman natin ang panig ni Mark. Nagsabihin niyang, pasensya na, hindi ko napansin na may pila pala. Akala ko ay dito lang nagsisimula ang linya.
Para naman sa pagmumungkahi ng solusyon, ano ang naging mungkahi ni John kay Mark upang hindi na maulit ang pangyayaring ito? Ito ay makikita nang sabihin ni John ang ayos lang. Sa susunod, maaari nating tiyaking pumila ng maayos upang maging patas sa lahat. Para naman sa huling hakbang na pagkakasundo, mula sa iminungkahing solusyon, hanapin ang bahagi o dialogo na kung saan makikita na ang solusyon ay katanggap-tanggap sa kabilang panig. Tama, nakita na tinanggap ng kabilang panig ang solusyon nang sabihin niyang, tama ka, pasensya na ulit, susunod na ako sa tamang pila. Tandaan na ang tunay na sukatan ng mahusay na komunikasyon ay hindi lamang ang kakayahang magsalita, kundi ang kakayahang makinig, umunawa at makipag-usap ng may paggalang. Sa bawat alitan na inyong mararanasan, gamitin ninyo ang mga hakbang sa conflict resolution upang mapanatili ang mabuting samahan. Narito ang ating mga sanggunian. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na aralin.